Sige, subukan mo akong paligayahin. Kung talagang magaling ang mga kamay mo, baka payagan pa kitang buntisin ako. Ito ang mga salitang binitawan ni Jessica, isang Amerikanang puti na diretsong nakatingin sa residenteng Pilipino. Sa gitna mismo ng emergency room, ang nakakagulat na pahayag na ito ay nagdulot ng tawanan mula sa mga ibang empleyado, habang ang pinatutungkulan na si Paolo Santos ay mas lalo lang yumuko. Ngunit sa loob lamang ng 30 minuto, ang mayabang na babaeng iyon ay manginginig sa takot at sasabihin, "Sino ka? Sino ka ba talaga? Paano ka nagkaroon ng ganyang klase ng galing?" Ang lalaking inakala nilang isang ordinaryong residenteng Pilipino ay nagpakita ng isang pambihirang kakayahan na yumanig sa buong emergency room. Ano nga ba ang nangyari? Kung interesado ka sa kuwentong ito na naging viral sa mga komunidad ng mga ina sa Amerika, pindutin na ang subscribe button. At huwag kalimutang ikomento, ang galing ng medikong Pinoy, New York, Manhattan, St. Mary's Medical Center. Isa sa mga pinakamahusay na ospital sa bansa at ito ang kanilang Emergency Medicine Department, alas 7 ng umaga, oras ng pagsisimula ng panibagong shift, sa pasilyo kung saan nagmamadaling naglalakad ang mga nakaputing gown na mga mediko, isang lalaki ang tahimik na naglalakad, na tila hindi napapansin. May taas na 5'8", katamtaman ang pangangatawan at nakasuot ng makapal at itim na salamin, isang tipikal na Pilipino. Siya si Paolo Santos, isang 28 taong gulang na residenteng doktor mula sa Pilipinas. Ang kanyang gown ay mas lukot kaysa sa iba at ang kanyang sapatos ay mukhang ilang taon nang ginagamit. Nang sa wakas ay makarating siya, sakto lamang sa oras, nagkumpul-kumpul na ang ibang mga residente, naghahanda para sa kanilang morning rounds. Maliban kay Paolo, lahat sila ay puti. Nang tahimik siyang tumayo sa likuran, ilang mga mata ang sumulyap sa kanya at nagbulungan. Alam niyang siya ang pinag-uusapan nila, ngunit hindi siya kumibo. Nakatitig lamang siya sa hawak niyang chart. Ang tunog ng takong na tok, tok, tok ay hudyat ng pagdating ni Jessica White. 35 taong gulang, ang chief resident, nakatali ng mahigpit ang kanyang blonde na buhok. At siya ay isang taong may malaking kapangyarihan dito. Higit sa lahat, siya ang pamangkin ng hepe ng departamento. Ang gown ni Jessica ay plansadong-plansado, may manipis na gintong kwintas sa kanyang leeg at kumikinang na diamanteng hikaw sa kanyang mga tainga. Ang bawat kilos niya ay nagsasabing isa siyang espesyal na nilalang. Pagpasok ni Jessica, biglang nagbago ang hangin sa silid. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay napadako kay Paolo na nakatayo sa sulok. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, andito na pala ang tahimik nating kaibigan mula sa Pilipinas." Diniinan niya ang pagbigkas sa salitang Pilipinas, na para bang ito'y isang bagay na mababa. Ang mga katabi niyang residente ay nagpigil ng tawa. "Ano nga ulit pangalan mo? Santos? Ang hirap bigkasin ng mga pangalan ninyong mga Pilipino, hindi ko matandaan." Mahinang sumagot si Paolo. "Paolo Santos po." "Ah, oo, Paolo. Medyo kakatwa pa rin pakinggan ang Ingles mo. Sigurado ka bang nakakausap mo ng maayos ang mga pasyente? Lalo na sa emergency, alam mo naman, isang maling salita lang, may mamamatay." Ang totoo, walang problema sa Ingles ni Paolo. Sa katunayan, mas tumpak pa nga ang paggamit niya ng mga terminolohiyang medikal kaysa sa karamihan ng mga Amerikanong residente. Ngunit dahil sa kanyang pagiging tahimik, itinuring ito ni Jessica bilang isang kahinaan. At saka, Paolo, kayong mga Pilipino, di ba't masyado ninyong pinapahalagahan ang hierarchy? Nasa Amerika ka. Kung yuyuko ka lang, nang yuyuko sa mga nakatataas sa'yo, mag-aalala ang mga pasyente. Nagsimula na ang rounds at isa-isang nagulat ang mga residente tungkol sa kanilang mga pasyente. Puno ng kumpiyansa ang bawat isa, nagpapatawa pa paminsan-minsan. Ngunit nang si Paolo na ang sasalang, biglang sumeryoso ang lahat. Inulat niya ang tungkol sa kanyang pasyente sa isang paraan na tumpak at maikli. Mula sa diagnosis hanggang sa plano ng paggamot, perpekto at walang kulang. Ngunit si Jessica ay naghanap pa rin ng butas. "Mukhang naiintindihan mo naman kahit papaano ang kalagayan ng pasyente, pero halatang hindi ka pa sanay sa medical system ng Amerika. Malaki ang pagkakaiba sa sistema ninyo sa Pilipinas, hindi ba? Marami pa sigurong atrasadong pamamaraan doon.
Ito ay isang malinaw na pangiinsulto. Ngunit si Paolo ay sumagot lamang ng, "Opo, magsisikap pa po ako." Paulit-ulit itong nangyayari araw-araw. Tuwing tanghalian, mag-isa si Paolo sa isang sulok, kumakain ng kanyang baon. Pati ito ay pinuna ni Jessica. "Alam mo, nawawalan talaga ako ng ganang kumain dahil sa amoy ng pagkain mo. Ospital ito. May mga pasyente. Pwede bang iwasan mo ang pagdadala ng ganyang klase ng pagkain?" Walang imik na isinara ni Paolo ang kanyang baunan at lumipat sa isang maliit na parke sa likod ng ospital. Umupo siya sa isang malamig na bangko, kinakain ang lumamig na niyang kanin at adobo, ngunit wala kang maririnig na reklamo mula sa kanya. Ang mas masakit ay ang mga nangyayari sa harap ng mga pasyente. Kapag puti ang pasyente, mas lalong lumalabas ang pagiging mapangmata ni Jessica. "Huwag po kayong mag-alala, marami po kaming magagaling na Amerikanong doktor dito. Itong estudyanteng Pilipino ay hindi ang hahawak sa inyo. Ako mismo ang titingin sa inyo." Si Paolo ay isang ganap na residente, hindi estudyante. Ngunit sinadya ni Jessica na ibaba ang tingin sa kanya. Tumango na lamang ang mga pasyente at si Paolo ay aatras para gampanan ang mga suportang gawain. Isang araw, nakatanggap siya ng mas direktang pang-iinsulto. "Lahat ba ng lalaking Pilipino ganyan kaliit? Akala mo kung sino, pero ang totoo, umaasa lang naman kayo sa Amerika para sa depensa ninyo. May maipagmamalaki ba kayo?" Sa tuwing naririnig niya ang mga salitang ito, kusang kumukuyom ang mga kamao ni Paolo. May kumukulo sa loob ng kanyang dibdib, ngunit pinipigilan niya ito. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, nagpatuloy lang siya sa kanyang trabaho. Huwebes ng hapon, mas kalmado ang emergency room. Nakikipagkwentuhan si Jessica sa mga nurse. Nang dumaan si Paolo para ayusin ang mga chart, isang mapaglarong ideya ang pumasok sa isip ni Jessica. "Hey, everyone! Gusto niyo bang biruin ang tahimik nating kaibigan mula sa Pilipinas?" Nagtawanan ang mga nurse, nagpapakita ng interes. Lumapit si Jessica kay Paolo. "Paolo, mukha namang. Maselan yang mga kamay mo." Nag-angat ng tingin si Paolo at isang mapanuyang ngiti ang sumalubong sa kanya mula kay Jessica. "Pero may isang bagay talaga akong gustong malaman. Kung totoo ba ang mga chismis tungkol sa inyong mga lalaking Pilipino?" Nagsimulang magbulungan at maghagikgikan ang mga nurse sa paligid. Nakaramdam si Paolo ng hindi magandang kutob, ngunit nanatili siyang tahimik. Mas naging prangka si Jessica. "Bilang doktor, baka may ibubuga ka, pero bilang lalaki, ewan ko lang. Sige, subukan mo akong paligayahin. Kung talagang magaling ang mga kamay mo, baka payagan pa kitang buntisin ako." Biglang tumahimik ang buong emergency room. Ito ay isang malinaw na sexual harassment at diskriminasyon batay sa lahi. Ilang nurse ang natigilan, ngunit walang sino man ang pumigil kay Jessica. Siya ang chief resident at pamangkin ng hepe. Namula ang mukha ni Paolo. Isang halo ng kahihiyan at galit ang bumalot sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa chart at kitang-kita ang pag-igting ng kanyang panga. Ngunit hindi pa rin siya nagsalita. "Oh, namumula ka. Nahihiya ka ba? O nagagalit? Pero sige nga, sabihin mo ang totoo. May kumpiyansa ka ba?" Ang malakas na tawanan mula sa paligid ay parang mga punyal na tumusok sa tainga ni Paolo. Sa sandaling iyon, iba't ibang isipan ang dumaan sa kanyang isip. Lahat ng pang-aalipusta na tiniis niya ay bumalik at isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Ngunit nanatili pa rin siyang tahimik. "Excuse me po," ang tanging sinabi niya bago tahimik na umalis. Ganyan talaga sigurong lahat ng lalaking Pilipino, walang kuwenta, hindi man lang marunong sumagot. Nang gabing iyon, mag-isang umakyat si Paolo sa rooftop ng ospital. Mula sa ika-10 palapag, maganda ang tanawin ng New York, ngunit ang kanyang puso ay puno ng ligalig. Hinampas ng malamig na hangin ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng magkahalong emosyon, galit, pagkabigo, at higit sa lahat, malalim na kalungkutan. Ngunit kasabay nito, mayroon siyang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Kinuha ni Paolo ang isang luma at kupas na litrato mula sa kanyang bulsa. Sa larawan, may isang babaeng nakangiti ng napakatamis. "Sandali na lang, mahal ko. Maghintay ka lang," bulong niya sa sarili. Hindi pa ito ang tamang oras.
Para sa isang sikretong siya lang ang nakakaalam, kailangan niya pang magtiis. Ngunit tila ayaw na siyang paghintayin pa ng tadhana. Kinabukasan, isang pangyayari ang babago sa lahat. Biyernes, alas 11 umaga. Ito ang oras na magbabago ang kapalaran ni Paulo, ngunit hindi niya pa ito alam. Gaya ng dati, tahimik niyang inaayos ang mga chart at ginagawa ang kanyang mga tungkulin. Ang emergency room ay mas abala kaysa karaniwan. 2 pasyente mula sa isang aksidente sa sasakyan, kaninang madaling araw, isang 60 taong gulang na lalaking inatake sa puso at isang pulubing walang malay dahil sa kalasingan, sabay-sabay silang dumating. Abalang-abala ang mga NARS at ang mga residente ay kanya-kanyang ginagamot ang kanilang mga pasyente. Tinitingnan ni Paulo ang kalagayan ni Lola Flora, isang 70 taong gulang na Filipino-American na pasyente niya mula pa kagabi. Ilang araw na siyang dumadaing ng matinding pananakit ng tiyan. Isang ibang residente ang unang sumuri sa kanya at sinabing walang kakaiba, kaya inoobserbahan na lang siya. Nang makita ng matanda si Paulo, ngumiti ito. "Naku, iho, isang kababayan. Gumaan ang pakiramdam ko nang makita kita." Bahagyang ngumiti si Paulo at maingat na sinuri ang kalagayan ng matanda. Nang muli niyang kapain ang tiyan nito, may naramdaman siyang kakaiba. Isang maliit na pagbabago na hindi napansin ng unang residente. Muli niyang tiningnan ang resulta ng blood test. Unti-unting tumataas ang white blood cell count nito. Normal pa noong una, pero ngayon ay nasa borderline na. Naging seryoso ang tingin ni Paulo. Muli niyang tinanong ang matanda, "Lola, kailan pa po eksaktong nagsimula ang sakit?" "Naku, iho, mga 3 araw na sigurong masama ang tiyan ko. Kahapon, hindi ko na talaga natiis ang sakit." Tumango si Paulo at muling kinapa ang tiyan ng matanda. Sa pagkakataong ito, mas maingat siya, binabantayan pati ang ekspresyon ng matanda. Nang idiin niya ang kanang bahagi sa ibaba ng tiyan, hindi niya pinalampas ang bahagyang pagkunot ng noo ni Lola Flora. Iba't ibang posibilidad ang mabilis na pumasok sa isip ni Paulo. Nagpasya siyang kailangan ng karagdagang pagsusuri. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Jessica. "Anong ginagawa mo?" Maingat na sinabi ni Paulo, "Tinitingnan ko po ulit ang kalagayan ni Mrs. Suarez. Posibleng appendicitis po ito. Baka kailangan natin siyang i-CT scan." Isang mapanghamak na tingin ang ibinigay ni Jessica. "CT scan?" Nasuri na siya ni Michael at sinabing walang problema. "Nag-overthink ka na naman ba? Gusto mo bang bigyan ng bill shock ang pasyente?" Pero tumataas po ang white blood cell count niya at may tenderness po sa tiyan niya. "Sa Pilipinas ba, lahat na lang ng pasyente binibigyan ninyo ng CT scan? Nasa Amerika tayo, may tinatawag na cost effectiveness. Paano kung magreklamo ang insurance company dahil sa mga utos mong test? Ikaw ba ang mananagot?" Tumango ang mga NARS sa sinabi ni Jessica. Para sa kanila, tila OA nga ang reaksyon ni Paulo. Wala nang nasabi si Paulo. Isa pa lang siyang first-year resident at si Jessica ang chief. Bigyan mo na lang siya ng pain reliever at obserbahan. Kung may magreklamo dahil sa magastos na test, ikaw ang bahala. Napilitang tumango si Paulo. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, hindi siya mapakali. Ang kanyang medical intuition ay nagsasabing mayroon siyang napapalampas. 2:00 ng hapon, muling binisita ni Paulo si Lola Flora. Gaya ng utos ni Jessica, binigyan siya ng pain reliever. Tila nabawasan ang sakit, ngunit sa mata ni Paulo, may mali pa rin. "Lola, kamusta na po ang pakiramdam ninyo?" "Medyo masakit pa rin, iho, pero mas mabuti na kaysa kanina." Muling kinapa ni Paulo ang tiyan niya. Dahil sa pain reliever, nabawasan ang sakit ngunit nanatiling matigas ang tiyan. At napansin niyang bahagyang tumataas ang temperatura ng matanda. Dumaan si Michael at tinukso si Paulo. "Hoy, hindi mo pa rin tinitigilan niyang matanda?" sabi ni Jessica. "Observe lang, huwag kang OA." Tumangolto lang si Paulo. Ngunit sa loob niya, patuloy ang kaba. Naalala niya ang isang kaso sa Pilipinas na halos kapareho nito. Ang appendicitis sa mga matatanda ay madalas na may hindi malinaw na sintomas at kung mapabayaan, maaring mauwi sa peritonitis. 4:00 ng hapon, habang inaasikaso ni Paulo ang ibang pasyente, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa isang bahagi ng ER. "Yung pasyente dito, hindi maganda ang lagay," sigaw ng isang nurse. Nang tumakbo si Paulo,
Nakita niyang si Lola Flora iyon. Ang matanda ay maputlang maputla at pinagpapawisan ng malamig. Bumagsak ang kanyang blood pressure at bumilis ang kanyang pulso. Lola, Lola. Ngunit ang matanda ay halos wala ng malay. Kumabog ang dibdib ni Paulo. Ang pinakamasamang inaasahan niya ay nangyayari na. Tumakbo si Jessica. Anong nangyari? Bakit bigla siyang nagkaganyan? Pumutok na po ang appendix niya. Nagkakaroon na siya ng peritonitis. Kailangan siyang dalhin sa operating room. Ngayon na. Nag-aalalang sabi ni Paulo. Ngunit si Jessica ay tila hindi malaman ang gagawin. Wala siyang gaanong karanasan sa pagdiagnose ng appendicitis, lalo na sa matatandang pasyente. Hindi maaari. Teka, kumuha muna tayo ulit ng blood test. Wala na pong oras. Kailangan nating kunan siya ng CT scan ngayon na at ihanda ang OR. Nangingibabaw ang pagkaapurahan sa boses ni Paulo. Ngunit nag-aalangan pa rin si Jessica. Ayaw niyang aminin na dahil sa kanyang pagkakamali, nalagay sa panganib ang buhay ng pasyente. Inuutusan mo ba ako? Sino ka para mag-utos sa akin? Sa sandaling iyon, lalong lumala ang kalagayan ng matanda. Biglang bumagsak ang presyon ng dugo at humina ang pulso. Hindi na makapaghintay pa si Paulo. Sa isang iglap, tinulak niya si Jessica at lumapit sa matanda. Nagsimula siyang magbigay ng utos sa mga nurse. Mag-start ng IV fluids, mabilis. Ihanda ang pressors at tawagan ang OR, alamin kung may available na silid para sa emergency surgery. Ang mga nurse ay likas na sumunod sa matatag na utos ni Paulo. Lahat sila ay nagulat. Ito ay ibang-iba sa tahimik na Paulo na kilala nila. Sumigaw si Jessica, "Anong ginagawa mo? Ako ang chief dito, ako ang chief." Ngunit hindi pinansin ni Paulo ang sigaw ni Jessica at nagpatuloy sa pag-asikaso sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay tumpak at ang kanyang mga desisyon ay mabilis para siyang naging ibang tao. Maaari na bang i-CT scan agad? Tumango ang radiology technologist. Opo, ngayon na po. Sige po Lola, huwag po kayong mag-alala. Andito lang po ako. May kakaibang kumpiyansa sa boses ni Paulo na para bang sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Hinawakan ng mahigpit ng matanda ang kamay ni Paulo kahit na nanlalabo na ang kanyang paningin. Lumabas ang resulta ng CT scan. Gaya ng inaasahan, pumutok na ang appendix at nagsisimula na ang peritonitis. Tama ang diagnosis ni Paulo. Namutla si Jessica. Dahil sa kanyang pagkakamali, nasa bingit ng kamatayan ang pasyente, ngunit ayaw niya pa ring aminin. Hindi ito mahuhulaan, sabi nila. Hindi malinaw ang sintomas sa mga matatandang pasyente. Ngunit ang tingin ng mga ibang mediko sa paligid ay nagbago na. Alam nilang lahat na mula pa sa simula, tama ang diagnosis ni Paulo. Habang inihahatid ang matanda papuntang OR, napabuntong hininga si Paulo. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat. Ngunit kung naantala pa sila, talagang mapanganib na. Lumapit si Nurse Emily kay Paulo. "Paulo, ang galing mo. Kung hindi dahil sa'yo, ewan ko na lang kung anong nangyari kay Lola." Umiling si Paulo. "Ginawa ko lang po ang trabaho ko." Ngunit nagpatuloy si Emily. "Hindi. Sobrang galing mo. Paano mo nalaman ng ganoon ka-eksakto? Para kang isang doktor na napakaraming karanasan." Hindi sumagot si Paulo. Sa halip, tumingin siya sa bintana, tila may malalim na iniisip. Dahil sa nangyari ngayon, unti-unti nang nalalantad ang kanyang tunay na galing. Ngunit kailangan niya pa ring maging maingat. Si Jessica naman ay hindi mapakali sa ilalim ng mga tingin ng ibang residente at nurse. Malinaw na nalantad ang kanyang pagkakamali at ang masakit pa, ang Pilipinong residente na lagi niyang minamaliit ang nagligtas sa pasyente. 6:00 ng gabi, dumating ang balitang naging matagumpay ang operasyon ng matanda. Ang hepe ng surgery department mismo ang bumaba sa ER para hanapin si Paulo. "Ikaw ba si Dr. Santos? Napakahusay ng diagnosis mo. Kung natagalan pa ng kaunti, talagang delikado na." Sa papuri ng hepe, naging kakaiba ang atmosfera sa ER. Lahat ng mata ay nakatuon kay Paulo habang si Jessica ay namumula sa hiya. Tahimik pa ring sumagot si Paulo, "Mabuti na lang po at hindi pa huli ang lahat." Ngunit sa loob niya, magkahalong emosyon ang kanyang nararamdaman. Unti-unti nang nabubunyag ang kanyang tinatagong kakayahan. Kahit na ito'y isang maliit na bahagi pa lamang, ito na ang simula ng pagbabago. Pagkatapos ng shift,
Mag-isang nakaupo si Paulo sa cafeteria, tila napakahaba ng araw na iyon. Biglang lumapit si Michael at umupo sa tapat niya. Paulo, ang galing mo kanina. Prangka, nagulat ako. Nagangat ng tingin si Paulo. Ito ang unang beses na kinausap siya ni Michael ng ganito. Sigurado ka bang ordinaryong residente ka lang sa Pilipinas? Parang may iba sa'yo. Sandaling nag-alinlangan ang tingin ni Paulo. Ngunit agad ding bumalik sa dati niyang tahimik na ekspresyon. Sinwerte lang po siguro. Kumunot ang noo ni Michael, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Ngunit halatang mayroon siyang pinaghihinalaan. Nang gabing iyon, muli na namang umakyat si Paulo sa rooftop. Alam niyang dahil sa nangyari, unti-unti nang malalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi na niya ito maitatago ng tuluyan. Muli niyang kinuha ang litrato mula sa kanyang bulsa. Ang babae sa larawan ay nakangiti pa rin ng napakatamis. Pasensya na, mahal. Mukhang mapapaaga yata. Humihip ang hangin at ginulo ang kanyang buhok. Simula bukas, siguradong magbabago na ang lahat. Dahil sa nangyari ngayon, ang kanyang tunay na kwento ay magsisimula ng mabuksan. Lunes ng umaga, may kakaibang pagbabago sa hangin sa ospital. Mula nang mangyari ang insidente kay Lola Flora noong Biyernes, kitang-kita ang pagkakaiba sa tingin ng mga tao kay Paulo. Ang mga nurse ay mas magalang na bumabati sa kanya at ilang residente ang sumusulyap sa kanya na tila may gustong malaman. Ngunit ang ugali ni Jessica ay mas lalong lumamig. Ang pagkakalantad ng kanyang pagkakamali at ang pagkapahiya sa Pilipinong residente na lagi niyang minamaliit ay isang malaking dagok sa kanyang pride. Sa tuwing dadaan si Paulo, sinasadya niyang iwasan ang tingin nito at sa oras ng rounds, mas lalong naging prangka ang kanyang mga atake. Dr. Santos, sinwerte ka lang noong Biyernes. Tandaan mo, ang medisina ay hindi tungkol sa swerte. Kailangan dito ng sistematikong pag-iisip at karanasan. Sinadya ni Jessica na sabihin ito sa harap ng ibang residente na para bang ang tumpak na diagnosis ni Paulo ay isang tsamba lamang. Gaya ng dati, hindi kumibo si Paulo. Tumango lang siya ng bahagya, ngunit sa kanyang mga mata, mayroon ng kakaiba. Para bang ang isang bagay na natutulog sa kanyang kalooban ay unti-unti nang nagigising. Martes ng hapon, isa pang insidente ang naganap sa ER. Isang 50 taong gulang na lalaking puti ang dinala na hawak-hawak ang kanyang dibdib. Tipikal na sintomas ng atake sa puso at si Michael ang naatasang unang tumingin. Ngunit dahil sa kakulangan ng karanasan, nagkamali si Michael sa kanyang unang pagtugon. Mali ang kanyang interpretasyon sa EKG. Hindi niya napansin ang ST segment elevation at inakalang simpleng angin na lang ito. Binigyan niya lang ng nitroglycerin ang pasyente at sinabing obserbahan. Ngunit nang masilayan ni Paulo ang EKG, nanigas ang kanyang mukha, isang malubhang atake sa puso. Kailangan ng agarang angioplasty. Mabilis na nag-isip si Paulo. Sa bawat segundong lumilipas, namamatay ang mga muscle sa puso ng pasyente. Maingat na lumapit si Paulo kay Michael. Michael, pwede ko bang tingnan ulit ang EKG? Naiinis na sumagot si Michael. Ano na namang tinitingin-tingin mo diyan? Anggi na lang yan. Bigyan mo ng nitro at obserbahan. Ngunit hindi sumuko si Paulo. Buhay ng pasyente ang nakataya. Muli niyang tinitigang maigi ang EKG. May malinaw na ST elevation sa V2 at V3 leads. Malinaw na anterior wall myocardial infarction ito. Michael, mukhang atake sa puso ito. Kailangan na nating dalhin siya sa cath lab. Nainis si Michael. Hoy, sino ka para turuan ako sa diagnosis? Marunong din akong magbasa ng EKG. Sa sandaling iyon, biglang lumala ang kalagayan ng pasyente. Nawalan ito ng malay at bumagsak. Nagsimula itong mag-seizure. Mabilis ang lahat. Kusang kumilos si Paulo. Agad siyang lumapit sa pasyente at sinimulan ang CPR. Ang kanyang mga kamay ay tumpak at ang lalim at bilis ng kanyang mga compression ay perpekto na para bang libu-libong beses na niya itong ginawa. Iandang defibrillator. Epinephrine, 1 mg, IV push. Utos ni Paulo sa mga nurse. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at autoridad. Automatikong sumunod ang mga nurse sa kanyang utos. Matapos ang isang shock, bumalik ang ritmo ng puso ng pasyente. Agad na tumawag si Paulo sa cardiac catheterization lab
at nag-utos na ihanda ang silid para sa isang emergency angioplasty. Ang buong proseso ay napakakinis, na parang tubig na dumadaloy. Ang mga medikong nakatingin ay hindi makapaniwala na ang tahimik na si Paulo ay kayang humawak ng emergency situation ng ganito kahusay. Lalo na ang kanyang CPR, pang-eksperto ang level. Huling dumating si Jessica at tinanong kung ano ang nangyari. Biglang bumagsak. Yung pasyente, si Paulo ang nag-first aid, nauutal na sagot ni Michael. Sumimangot si Jessica. Muli na naman, si Paulo ang bida sa isang kritikal na sandali at iniligtas pa niya ang pasyente mula sa pagkakamali ni Michael. Matapos madala ang pasyente sa cath lab, naging kakaiba ang hangin sa ER. Lahat ay nakatingin kay Paulo. Ang galing na ipinakita ng isang first-year resident ay hindi kapanipaniwala. Lumapit si Nurse Emily. Paulo, ang galing mo talaga. Paano mo nagagawang perpekto ang CPR? Para kang isang espesyalista. Tahimik pa ring sumagot si Paulo. Pinag-aralan ko lang pong mabuti sa eskwela, ngunit umiling si Emily. Hindi, iba yon. Ang mga kamay mo, ang bilis mong magdesisyon. Para kang isang doktor na sobrang veterano na. Sigurado ka bang ordinaryong residente ka lang sa Pilipinas? Bago pa makasagot si Paulo, sumingit si Jessica. Emily, wag mo siyang masyadong purihin. Ginawa niya lang ang nasa textbook. Walang espesyal doon. Ngunit ang tingin ng mga tao ay nagbago na. Ito na ang pangalawang beses. Hindi na ito maaaring maging isang tsamba lamang. Sa sumunod na araw, isa pang kritikal na kaso ang dumating. Isang 30 taong gulang na buntis. 36 na linggo na ang dinala dahil sa biglaang pagdurugo. Kailangan siyang bigyan ng paunang lunas sa ER habang hinihintay ang doktor mula sa obstetrics and gynecology. Si Jessica ang humawak sa kaso, ngunit kulang siya sa karanasan sa mga emergency na may kinalaman sa pagbubuntis. Habang tinitingnan ng pasyente, hindi niya matukoy ang diagnosis. Placenta previa ba? Abruptio placentae? O iba pang dahilan? Nasa tabi lang si Paulo, nagmamasid. Nang makita niya ang tiyan ng pasyente, tumalim ang kanyang tingin, batay sa hugis at tigas ng matris, at sa uri ng pagdurugo, pinaghihinalaan niyang abruptio placenta ito, isang napakadelikadong kondisyon. Buhay ng ina at ng sanggol ang nakataya. Maaaring kailanganin ng isang emergency C-section, ngunit nag-aalangan pa rin si Jessica. Maingat na lumapit si Paulo. Dr. White, naisip niyo po ba ang posibilidad ng abruptio placentae? Mataray na sumagot si Jessica. Ako ba ang OBGYN specialist dito? Huwag kang magbigay ng diagnosis mo. Ngunit sa sandaling iyon, lalong lumala ang kalagayan ng pasyente, dumami ang pagdurugo at bumagsak ang presyon. Naging hindi na rin stable ang tibok ng puso ng sanggol, isang tunay na emergency. Hindi na nakapagtimpi si Paulo. Buhay ang nakataya. Tinabig niya si Jessica at diretsyong lumapit sa pasyente. Nurse, tawagan ang OB resident ngayon na. Iparedy ang OR para sa emergency C-section. Maghanda rin kayo ng dugo para sa transfusion. Ang mga utos ni Paulo ay tumpak at mabilis. Kumilos agad ang mga nurse. Susubukan sanang magprotesta ni Jessica, ngunit napaka-kritikal na ng sitwasyon. Ginawa ni Paulo ang lahat ng kailangang gawin para i-stabilize ang pasyente, IV fluids, oxygen, at tuloy-tuloy na monitoring. Lahat ay perpekto, na para bang isa siyang OB/GYN specialist. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating ang OB resident. Matapos suriin ang sitwasyon, agad niyang iniutos na dalhin ang pasyente sa OR. Pinuri niya ang tumpak na diagnosis at paunang lunas ni Paulo. Sino ang nag-handle nito? Napakahusay. Kung natagalan pa ng kaunti, delikado na. Lahat ng mata ay napunta kay Paulo. Ito na ang pangatlong beses. Hindi na ito maaaring maging tsamba. Ang galing na ipinakita niya ay higit pa sa kayang gawin ng isang first-year resident. Namutla si Jessica. Sunod-sunod na pagkakamali niya ang itinatama ni Paulo. Hindi na niya ito maaaring isantabi bilang swerte lamang. Huwebes, oras ng tanghalian, kumalat na ang tsismis tungkol kay Paulo sa mga residente. May kakaiba kay Paulo. Sobrang galing niya. Sigurado ba kayong residente lang yan galing Pilipinas? Diretsong lumapit si Michael kay Paulo. Paulo, magsabi ka ng totoo.
Residente ka lang ba talaga sa Pilipinas? Parang napakarami mong karanasan. Nag-alinlangan si Paulo. Alam niyang mahirap nang itago ang lahat, ngunit hindi pa ito ang tamang oras para sabihin ang lahat. Nagkaroon lang po ako ng kaunting karanasan sa Pilipinas. Isang malabong sagot, ngunit naramdaman ni Michael na may mas malaking sikreto siyang tinatago. Hindi na siya nagtanong pa. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Jessica ang kanyang tiyuhin, si Dr. Thompson, ang hepe ng departamento. Hindi na niya maaaring palampasin ang sitwasyon ni Paulo. Naramdaman niyang nanganganib ang kanyang posisyon. Tito, may kakaiba po sa Pilipinong residenteng yon, si Paulo Santos. Sobrang galing niya, nakakapagduda na. Nagpakita ng interes si Dr. Thompson. Kakaiba? Paano? Sunod-sunod na po niyang nahawakan ng perpekto ang mga mahihirap na kaso. Hindi po iyon level ng isang first-year resident. Baka po nagsinungaling siya sa kanyang credentials. Nag-isip si Dr. Thompson. Sa katunayan, nakarating na rin sa kanya ang mga magagandang balita tungkol kay Paulo. Pinuri siya ng hepe ng surgery at maganda rin ang feedback mula sa mga nurse. Ngunit may punto rin si Jessica. Sige, iimbestigahan ko. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Jessica. Akala niya malalaman na ang tunay na pagkatao ni Paulo. At kung may problema, maaari niya itong ipatanggal sa ospital. Ngunit hindi niya alam kung gaano kasorpresa ang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang sikretong itinatago ni Paulo. Biyernes ng umaga, isang mahalagang pulong ang nagaganap sa opisina ni Dr. Thompson. Batay sa hiling ni Jessica, inimbestigahan nila ang background ni Paulo. Ngunit ang resulta ay malayong malayo sa inaasahan ni Jessica. Sinuri ko ulit ang mga dokumento ni Paulo Santos. Lahat ay maayos. Nagtapos sa Universidad ng Pilipinas College of Medicine, matataas ang marka, perpekto ang mga recommendation letter. Walang problema, sabi ni Dr. Thompson habang binabasa ang mga papel. Naguluhan si Jessica. Sigurado siyang may mali, ngunit sa papel, malinis ang lahat. Hindi siya sumuko. Pero tito, kung makikita niyo po mismo, kakaiba talaga. Ang mga ginagawa niya ay hindi para sa isang first-year resident. Nag-isip si Dr. Thompson. Kung ganoon, mas mabuting subukan natin siya. Kung may dumating na napakahirap na kaso ngayon, ibigay natin kay Paulo Santos at tingnan natin ang kanyang galing. Natutuwa si Jessica. Sa wakas, malalantad na ang tunay na kulay ni Paulo. Sigurado siyang sa harap ng isang mahirap na kaso, lalabas ang kanyang tunay na kakayahan. 2:00 ng hapon, isang nakakagulat na sitwasyon ang sumalubong sa ER. Isang malaking aksidente sa kalsada ang nagdulot ng 6 na malubhang pasyente na sabay-sabay na dinala. Isang truck at 3 kotse ang nagkabanggaan. Lahat ng pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. Naging parang isang war zone ang ER. Hinati ng mga mediko ang mga pasyente at sinimulan ang paunang lunas. Sinadya ni Jessica na ibigay kay Paulo ang pinakamalubhang kaso. Isang 40 taong gulang na lalaking walang malay dahil sa multiple trauma. May pinsala siya sa ulo, dibdib, at tiyan. Isang napakakomplikadong kaso na kahit ang mga veteranong doktor ay mahihirapan. Inaasahan ni Jessica na mataranta si Paulo. Ngunit ang reaksyon niya ay kabaligtaran. Nang makita niya ang pasyente, kalmado niyang sinuri ang sitwasyon. Nagbago ang kanyang mga mata. Nawala ang dati niyang tahimik at mahiyain na anyo. Sa halip, isang matalim at nakapokus na tingin ang ipinukol niya sa pasyente. Kusang kinapa ng kanyang mga kamay ang carotid artery ng pasyente habang sinusuri ang paghinga at level ng kamalayan nito. Magsimula tayo sa primary survey. Secure the airway. Check for breathing and circulation. Utos ni Paulo sa isang nurse. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi stable ang paghinga ng pasyente. Mataas ang posibilidad ng pneumothorax. Agad siyang nag-utos ng chest x-ray habang pinakikinggan ang baga nito. Halos walang marinig na hininga sa kanang baga. Tension, pneumothorax. Kailangan natin siyang lagyan ng chest tube. Ngayon na, ihanda ang gamit. Sa utos ni Paulo, mabilis na kumilos ang mga nurse. Ngunit sumingit si Jessica. Teka, anong ginagawa mo? Masyadong delikado ang chest tube insertion. Tawagan mo ang thoracic surgery. Wala na pong oras, mariing sabi ni Paulo.
Mabilis na bumabagsak ang presyon ng pasyente. Naipit ang puso nito dahil sa hangin sa dibdib. Hindi na nag-atubili si Paulo. Mabilis niyang nilinis at inanesthetize ang lugar. Ang kanyang mga kamay ay tumpak at sanay, na para bang daan-daang beses na niya itong ginawa. Gamit ang scalpel, hiniwa niya ang balat. Gamit ang hemostat, pinaghiwalay niya ang mga muscle. At nang maipasok niya ang tubo, isang hiss na tunog ang narinig habang lumalabas ang hangin. Isang matagumpay na decompression. Agad na nag-stabilize ang presyon ng pasyente. Lahat ng nakatingin ay namangha. Ang chest tube insertion ay isang procedure na, kahit ang mga sanay na doktor ay ginagawa ng maingat, ngunit ginawa ito ni Paulo na parang isang pang-araw-araw na gawain. Ngunit hindi doon natapos si Paulo. Agad niyang sinuri ang tiyan. Namamaga ito at masakit kapag kinakapa. Mataas ang posibilidad ng internal bleeding. Dalhin niyo dito ang fast ultrasound, utos ni Paulo. Ang FAST ay isang ultrasound na ginagamit para mabilis na makita kung may internal bleeding. Ngunit nangangailangan din ito ng malawak na karanasan. Sanay na hinawakan ni Paulo ang probe ng ultrasound. Sinuri niya ang itaas na kanan at kaliwang bahagi ng tiyan at ang pelvic area. Nakita niya ang likido sa loob. Kumpirmado ang internal bleeding. May internal bleeding. Ihanda ang OR para sa emergency surgery. Tumpak ang diagnosis ni Paulo at mabilis ang kanyang aksyon. Kasabay nito, nag-utos na rin siya na ihanda ang dugo para sa transfusion. Si Dr. Thompson ay nanonood sa buong proseso. Hindi niya maitago ang kanyang pagkamangha. Hindi ka panipaniwala na ang isang first-year resident ay kayang humawak ng isang komplikadong multiple trauma case ng ganito kaperpekto. Sa huli, sinuri ni Paulo ang pinsala sa ulo. Tiningnan niya ang reaksyon ng mga mata at nagsagawa ng neurological exam. Mabuti na lang at walang senyales ng pagdurugo sa utak, ngunit kumpirmadong may concussion. Matapos ang lahat ng pagsusuri at paunang lunas, dinala ang pasyente sa OR sa isang stable na kondisyon. Dahil sa mabilis at tumpak na desisyon ni Paulo, naligtas ang buhay nito. Nang tumahimik ang ER, lahat ng mata ay nakatuon kay Paulo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang tahimik na Pilipinong residente ay nagpakita ng galing na pang-ekspertong trauma surgeon. Lumapit si Dr. Thompson kay Paulo. Dr. Santos, napakahusay. Ngunit paano mo nagawa ang chest tube insertion ng ganoon kasanay? Nag-alinlangan si Paulo. Alam niyang hindi na niya ito maitatago. Nagkaroon lang po ako ng mas maraming karanasan sa Pilipinas. Mas marami? Ang galing na ipinakita mo ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 taong karanasan. Magsabi ka ng totoo. Nag-aalangan ang tingin ni Paulo. Hindi na uubra ang malabong sagot. Lahat ng mediko sa paligid ay nakatitig sa kanya. Hindi ito pinalampas ni Jessica. Tama po, Tito. Siguradong may itinatago siya. Hindi po yon level ng isang first-year resident. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan ng ER. Isa na namang emergency patient ang dinala cardiac arrest. Sinusubukan na siyang i-revive sa ambulansya, ngunit wala pa ring responde. Sino ang hahawak? Tanong ni Dr. Thompson. Lahat ng mata ay napunta kay Paulo. Dahil sa galing na ipinakita niya, natural na sa kanya na umasa ang lahat. Ngunit mas komplikado ang kaso ng cardiac arrest. Nag-alinlangan si Paulo, ngunit buhay ng pasyente ang nakataya. Hindi na siya maaaring mag-atubili pa. Ako na po. Mula sa sandaling iyon, si Paulo ay naging ganap na ibang tao, na wala ang kanyang tahimik at kimi na anyo. Ang kanyang mga mata ay matalas, at ang kanyang mga kilos ay tumpak. Para siyang isang doktor na sinanay sa gitna ng digmaan. Habang ipinagpapatuloy ang CPR, mabilis niyang sinuri ang kalagayan ng pasyente. Nang tingnan niya ang monitor, ventricular fibrillation, kailangan ng defibrillation. Lahat, lumayo. Mag-show shock ako. Puno ng kumpiyansa ang kanyang utos. Matapos ang unang shock, wala pa ring responde. Agad siyang nag-utos ng gamot. Epinephrine, 1 mg. Amiodarone, 300 mg. Ang kanyang pagpili at dosis ng gamot ay perpekto. Kabisado niya ang Advanced Cardiac Life Support Guidelines. Matapos ang pangalawang shock, nagsimulang tumibok muli ang puso ng pasyente. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Ngunit hindi doon tumigil si Paulo.
Ipinagpatuloy niya ang lahat ng kinakailangang gawin hanggang sa maging ganap na stable ang pasyente. Matapos madala ang pasyente sa ICU, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa ER. Lahat ay nakatingin kay Paulo. Hindi na nila siya maaaring ituring na isang ordinaryong first-year resident. Muling lumapit si Dr. Thompson. Dr. Santos, kailangan mo nang sabihin ang totoo. Gusto kong malaman kung sino ka talaga. Napabuntong hininga si Paulo. Alam niyang hindi na niya ito maitatago, ngunit hindi pa siya handa na sabihin ang lahat. Dati na po akong isang espesyalista sa Pilipinas. Sa isang pangungusap na iyon, natigilan ang buong ER. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na kwento ni Paulo ay magsisimula pa lang. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa emergency room. Ang pag-amin ni Paulo ay yumanig sa lahat. Dati na akong isang espesyalista sa Pilipinas. Hindi sila makapaniwala. Kung ganoon, bakit siya bumalik sa pagiging residente sa Amerika? Ano ang kanyang kwento? Si Dr. Thompson ang unang nagsalita. Espesyalista ka sa Pilipinas? Bakit ka residente dito? At bakit mo itinago ang katotohanan iyon? Yumuko si Paulo. Alam niyang wala na siyang takas. Ngunit napakasakit balikan ng lahat. May mga personal po akong dahilan. Mataray na sumagot si Jessica. Personal na dahilan? Ano yon? Itinago mo ang pagiging espesyalista mo para makapasok bilang residente? Malinaw na panloloko yan. Nagsimulang magbulungan ang ibang mga mediko. May punto si Jessica. Ang pagtatago ng credentials ay isang malaking issue. Ngunit iba ang nasa isip ni Dr. Thompson. Nasaksihan niya mismo ang galing ni Paulo. Hindi sapat ang paliwanag na dati lang siyang espesyalista sa Pilipinas. Teka, Jessica, isipin mo ang galing na ipinakita ni Dr. Santos. Chest tube insertion, fast scan, ACLS. Hindi lang ito level ng isang espesyalista. Ito ay galing na makukuha lamang sa napakaraming karanasan. Tumango ang lahat sa sinabi ni Dr. Thompson. Ang ipinakita ni Paulo ay higit pa sa isang ordinaryong espesyalista, lalo na ang kanyang galing sa trauma, na para bang matagal na siyang nagtrabaho sa isang trauma center. Dr. Santos, pakiusap, sabihin mo ang totoo. Gusto naming malaman kung ano ang ginagawa mo sa Pilipinas. Kinuha ni Paulo ang luma at kupas na litrato mula sa kanyang bulsa. Nang makita niya ang babaeng nakangiti sa larawan, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Oras na para sabihin ang katotohanan. Isa po akong emergency medicine specialist sa Pilipinas. Ngunit, hindi lang po iyon. Nanginginig ang boses ni Paulo. Mahirap sabihin ang isang katotohanang matagal niyang itinago. Naglingkod po ako sa Doctors Without Borders sa loob ng 5 taon. Nagtrabaho ako sa mga lugar na may digmaan sa Africa, Middle East at Asia. Ngayon, talagang nagulat ang lahat. Ang Doctors Without Borders ay isang organisasyon ng mga mediko na nagtatrabaho sa mga pinakadelikadong lugar sa mundo. Ang 5 taong serbisyo doon ay nangangahulugan ng hindi kapanipaniwalang dami ng karanasan. Gulat na nagtanong si Dr. Thompson. 5 taon sa Doctors Without Borders? Ibig sabihin, nagtrabaho ka sa gitna ng digmaan? Tumango si Paulo. Sa Syria, Afghanistan, Congo. Nag-opera ako habang may putukan sa labas. Nagligtas ako ng mga pasyente habang may mga bombang sumasabog. May mga araw na 30 pasyente ang inooperahan ko. Ganap na nagbago ang atmosfera sa ER. Ang misteryo sa likod ng pambihirang galing ni Paulo ay nabunyag na. Isang galing na hinasa sa gitna ng digmaan sa loob ng 5 taon na ipaliwanag na ang lahat. Pati si Jessica ay natigilan. Ang pagiging miyembro ng Doctors Without Borders ay isa sa mga pinakamataas na karangalan sa mundo ng medisina. Hindi niya maaaring basta-basta na lang laitin ang isang taong may ganoong karangalan, pero bakit? Bakit mo itinago ang ganoong karanasan para maging residente dito? Maingat na tanong ni Nurse Emily. Naging malungkot ang mukha ni Paulo. Ito na ang pinakamasakit na bahagi. Muli niyang tinitigan ang litrato sa kanyang kamay. Siya po ang fiancé ko. Humina ang boses ni Paulo. Doktora din po siya. Nagkakilala kami sa Doctors Without Borders. Magkasama kami sa Syria nang naputol ang kanyang pagsasalita. Napakasakit ng alaala. Binomba po ang ospital. Nasa labas po ako, pero siya, at nasa loob, nag-oopera. Hindi ko po siya nailigtas.
Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa ER. Naramdaman ng lahat ang sakit ni Paulo. Ang kanyang pighati sa pagkawala ng taong mahal niya ay tumagos sa kanilang mga puso. Mula noon, hindi ko na po kayang maging doktor. Sa tuwing nakakakita ako ng pasyente, naaalala ko siya. Sa tuwing pumapasok ako sa operating room, bumabalik ang alaala ng araw na iyon. Nagpatuloy si Paulo. Kaya bumalik ako sa Pilipinas at itinigil ko ang pagiging doktor. Isang taon akong walang ginawa. Ngunit ang huling sinabi niya sa akin ay hindi maalis sa isip ko. Ano ang sinabi niya? Maingat na tanong ni Dr. Thompson. Huwag mong sukuan ang pagiging doktor. Magligtas ka pa ng mas maraming tao, kaya nagpasya akong magsimula ulit. Pero hindi na ako ang dating ako. Dito ako sa Amerika nagpunta para magsimula sa pinakamababa, para matuto ulit. Ngayon, naintindihan na ng lahat kung bakit ganoon na lang katahimik si Paulo, kung bakit niya itinago ang kanyang galing, at kung bakit laging may lungkot sa kanyang mga mata. Nagpupunas ng luha si Emily. Kaya pala ganyan ka katahimik. Pasensya na, hindi namin alam. Ngunit si Jessica, hindi pa rin matanggap ang lahat. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kalupit ang naging pagtrato niya kay Paulo, lalo na ang kanyang sexual harassment na komento, isang bagay na hindi mapapatawad. Dr. Santos, sabi ni Dr. Thompson. Hindi, Dr. Paulo, isa kang pambihirang tao. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, pinili mo pa ring bumalik sa pagiging doktor. Hinahangaan kita. Umiling si Paulo. Hindi pa po ako ang dating ako. Marami pa rin akong takot. Takot na baka may mawala na namang pasyente, na baka magkamali na naman ako. Pero tingnan mo ang mga pasyenteng iniligtas mo ngayon. Kung hindi dahil sa galing at karanasan mo, hindi sila mabubuhay. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan ng ER. Ang mga pamilya ng mga pasyenteng ginamot ni Paulo ay dumating. Ang apo ni Lola Flora, ang asawa ng pasyenteng inatake sa puso, ang asawa ng buntis, lahat sila ay nagpunta para magpasalamat kay Paulo. Dok, salamat po. Iniligtas niyo po ang lola ko. Doktor, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa asawa ko. Habang buhay po naming tatanawin itong utang na loob. Sa sunod-sunod na pasasalamat, muling namuo ang luha sa mga mata ni Paulo. Ito ang dahilan kung bakit siya bumalik sa pagiging doktor. Para sa huling habilin ng kanyang mahal ang magligtas ng mas maraming tao. Nahihiyang pinanood ni Jessica ang lahat. Ngayon niya naintindihan kung gaano siya naging makitid mag-isip, kung gaano siya binalot ng prejudice. Sinubukan niyang lumapit kay Paulo, ngunit tila napakabigat ng kanyang mga paa. Nagdesisyon si Dr. Thompson. Dr. Paulo, mula ngayon, opisyal na naming kinikilala ang iyong karanasan. Bilang isang veterano ng Doctors Without Borders, karapat-dapat ka sa pinakamataas na pagtrato sa ospital na ito. Ngunit umiling si Paulo. Hindi po, gusto ko pong manatili bilang isang residente. Marami pa po akong dapat matutunan, lalo na ang pakikipag-usap sa mga pasyente. Lahat ay humanga sa kanyang kababaang loob. Sa kabila ng kanyang galing at karanasan, nanatili siyang bukas para matuto. Nang gabing iyon, muling umakyat si Paulo sa rooftop, ngunit hindi na siya nag-iisa. Kasama niya sina Emily, Michael at ilang mga nurse. Lahat sila ay buong pusong humahanga sa kanya. Paulo, mula ngayon, aayusin na namin ang pakikitungo sa iyo. Pasensya na talaga, hindi namin alam, sinserong sabi ni Michael. Bahagyang ngumiti si Paulo. Ang unang tunay ng ngiti niya sa mahabang panahon. Okay lang po, ako rin po, pasensya na, dahil hindi ako naging tapat mula sa simula. Humihip ang hangin. Tumingala si Paulo sa langit at kinausap sa isip ang kanyang mahal. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Si Jessica ay nahihirapan pa ring tanggapin ang lahat at isang mas malaking pagsubok ang naghihintay. Magagawa kaya ni Paulo na tuluyang malampasan ang kanyang nakaraan at magsimula ng isang bagong buhay? Kinabukasan, ganap nang nagbago ang atmosfera sa ospital. Nalaman na ng lahat ang tunay na pagkatao ni Paulo at ang bawat tingin sa kanya ay puno na ng respeto. Ang pagiging veterano ng Doctors Without Borders ay isang malaking karangalan, bumabati ng magalang ang mga nurse, at maging ang mga doktor sa ibang departamento ay interesado sa kanya.
Ngunit iba si Jessica. Hindi siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya kung gaano kalupit ang naging trato niya kay Paolo, lalo na ang nakakainsultong sexual harassment na binitawan niya. Ang sabihin niyon sa isang taong nagdurusa mula sa trauma ng pagkawala ng minamahal sa gitna ng digmaan ay hindi niya mapatawad sa kanyang sarili. Sa morning rounds, hindi katulad ng dati, tahimik si Jessica nang magulat si Paolo tungkol sa pasyente. Hindi na siya pumuna. Sa halip, nakayuko lang siya at umiiwas ng tingin. Nagtaka ang ibang residente sa pagbabago ni Jessica. Napansin ni Paolo ang pagbabago ni Jessica, ngunit wala siyang sinabi. Tahimik pa rin niyang ginawa ang kanyang trabaho. Ngunit may isang bagay na nagbago, hindi na siya yumuyuko at mas aktibo na siyang nakikipag-usap sa mga pasyente. 10:00 ng umaga, isang espesyal na pasyente ang dinala sa ER. Isang 7 taong gulang na batang babaeng Filipino-American na nahulog sa parke at nauntog ang ulo. May malay ang bata ngunit iyak ng iyak at ang kanyang mga magulang ay labis na nag-aalala. Si Michael ang unang tumingin, ngunit nahirapan siyang suriin ang bata dahil sa walang tigil nitong pag-iyak. Lalo na't ang ina ng bata ay pilit itong pinapatahan sa wikang Tagalog na hindi maintindihan ni Michael. May marunong bang magtagalog dito? Naiinis na tanong ni Michael. Sa sandaling iyon, tahimik na lumapit si Paolo. Ako po, baka makatulong ako. Nang lumapit si Paolo sa bata, agad na nagbago ang sitwasyon. Ginamit niya ang malambing na Tagalog para pakalmahin ang bata at ang mga magulang nito. Siya, huwag ka nang umiyak, Day. Andito si Kuya Doktor, aalisin natin ang sakit. Huwag kang matakot, ha? Sa mainit na boses ni Paolo, tumahan ang bata. Nakahinga ng maluwag ang mga magulang. Ang pagkakaroon ng isang kapwa Pilipinong doktor ay isang malaking ginhawa para sa kanila. Maingat na sinuri ni Paolo ang bata. Habang ginagawa ang neurological exam, patuloy siyang nakikipag-usap dito. Sa halip na mga teknikal na salita, gumamit siya ng mga simpleng kataga na maiintindihan ng bata. Sabihin mo kay kuya kung masakit ang ulo mo, ha? Dito ba? O dito? Nagtiwala ang bata kay Paolo at sumagot ng tapat. Ayon sa resulta, mabuti na lang at walang malubhang pinsala sa utak, ngunit mayroon siyang mild concussion. Kailangan siyang obserbahan sa loob ng isang araw. Ipinaliwanag ng mabuti ni Paolo ang sitwasyon sa mga magulang, kasama na ang mga dapat bantayan pag-uwi. Lubos na nagpasalamat ang mga magulang kay Paolo. Pinapanood ni Jessica ang buong pangyayari. Sa paraan ng pakikitungo ni Paolo sa pasyente at sa pamilya nito, nakita niya ang tunay na diwa ng pagiging isang doktor. Hindi lang siya magaling sa teknikal na aspeto, kundi mayroon din siyang puso na tunay na nagmamalasakit. Pagdating ng tanghalian, nilakasan ni Jessica ang kanyang loob at lumapit kay Paolo. Buong umaga siyang nag-isip. Alam niyang kailangan niyang humingi ng tawad, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Paolo, may oras ka ba? Nag-angat ng tingin si Paolo. Napansin niyang iba ang ekspresyon ni Jessica. Opo, bakit po? Nanginginig ang mga kamay ni Jessica habang nagsasalita. Gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat ng ginawa ko, sorry talaga. Nagulat si Paolo. Hindi niya inakala na hihingi ng tawad si Jessica sa kanya. Lahat ng sinabi ko sa'yo, hindi yon tama. Lalo na yung sexual harassment na sinabi ko. Nanginginig ang boses ni Jessica. Sa tuwing naaalala niya ang kanyang ginawa, hiyang-hiya siya. Nang malaman kong galing ka sa Doctors Without Borders, doon ko naintindihan kung gaano ako naging ignorante at mapanghusga. Na sinabi ko yon sa isang taong nagdurusa dahil nawalan ng minamahal. Tahimik na nakinig si Paolo. Ramdam niya ang sinseridad sa pagsisisi ni Jessica. Dr. White, okay lang po. Hindi okay. Hindi mapapatawad ang ginawa ko. Isa kang taong dapat hangaan, pero ako, napakasama ko. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Jessica. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kahihiyan. Mahinahong sinabi ni Paolo, hindi rin po ako naging tapat mula sa simula. Itinago ko po ang nakaraan ko, kaya natural lang po na hindi niyo ako maintindihan. Hindi. Karapatan mo yon. Natural lang na itago ang ganoong kasakit na nakaraan, pero ako.
Hindi na naituloy ni Jessica ang sasabihin. Muli niyang napagtanto kung gaano kalupit ang kanyang mga ginawa. Nag-isip si Paolo at sinabi niya kay Jessica, Dr. White, sa totoo lang po, noong una, nasaktan po talaga ako. Masakit po ang mga sinabi niyo. Lalong namutla si Jessica. Pero, baka kailangan ko rin po yun. Nakatulong po yun para muli akong maging matatag. Sa kabutihang loob ni Paolo, lalong nahiya si Jessica. Ngayon niya naintindihan kung gaano kabuting tao ang kanyang sinaktan. Paolo, sorry talaga. Mula ngayon, magbabago na ako. Pangako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Paolo. Salamat po. Sapat na po sa akin yon. Sa sandaling iyon, isa na namang emergency ang dumating. Isang construction worker ang nahulog mula sa isang gusali, isang malubhang kaso na may suspetsya ng spinal cord injury. Ngayon, si Jessica ang unang kumilos. Ako ang hahawak dito. Paolo, tulungan mo ako. Tumango si Paolo. Nagtulungan silang gamutin ang pasyente. Buong kababaang loob na tinanggap ni Jessica ang mga payo ni Paolo, at si Paolo naman ay buong pusong ibinahagi ang kanyang kaalaman. Nang maging stable ang pasyente, buong pusong nagpasalamat si Jessica. Kung wala ka, mahihirapan talaga ako. Salamat. Ang mga ibang mediko na nanonood ay naantig. Nasaksihan nila ang pagsilang ng isang tunay na samahan sa pagitan nina Jessica at Paolo. Pagsapit ng gabi, muling pinuntahan ni Jessica si Paolo. Gusto niyang sabihin ang isang bagay na buong araw niyang pinag-isipan. Paolo, gusto ko talagang magbago. Gusto kong maging isang tunay na doktor tulad mo. Naguluhan si Paolo. Prangka, sa buong buhay ko, mas umasa ako sa koneksyon kaysa sa sarili kong galing. Dahil tiyuhin ko ang hepe, naging mayabang ako. Pero nang makita kita, naintindihan ko kung ano ang tunay na galing. Ang pag-amin ni Jessica ay taos-puso. Dahil kay Paolo, nakita niya ang kanyang mga pagkukulang. Gusto ko ring magtrabaho sa mga lugar tulad ng Doctors Without Borders. Gusto kong tulungan ang mga taong talagang nangangailangan. Paano ko gagawin yon? Nagulat si Paolo. Hindi niya inakala na ganoon kaseryoso si Jessica sa kanyang pagbabago. Napakabigat po ng trabaho doon. Delikado at kailangan yung iwanan ng lahat. Handa ako. Gusto kong gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Gusto kong tumulong sa mga tao tulad mo. Naramdaman ni Paolo ang katapatan ni Jessica. Alam niyang gusto niya talagang magbago. Kung ganoon, sabay po nating paghandaan. Tutulungan ko po kayo. Nagningning ang mukha ni Jessica. Talaga? Salamat. Nang gabing iyon, nanatili silang gising hanggang hating gabi. Ikinuwento ni Paolo ang kanyang mga karanasan sa Doctors Without Borders at si Jessica ay seryosong nakinig at natuto. Paolo, salamat talaga. Dahil sa iyo, nalaman ko kung anong klase ng doktor ang dapat kong kahinatnan. Masaya rin si Paolo. Ang dating kaaway na si Jessica ay isa na ngayong tunay na kasama at higit sa lahat, masaya siyang nakakatulong siya sa iba. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Isang mas malaking pagsubok ang naghihintay at magagawa kaya ni Paolo na tuluyang malampasan ang trauma ng kanyang nakaraan. Isang linggo ang lumipas at ganap nang nagbago ang atmosfera sa ospital. Ang pagtutulungan ni na Paolo at Jessica ay naging inspirasyon sa lahat at ang kanilang team-up sa ER ay naging alamat. Sa tuwing may mahirap na kaso, ang kanilang tambalan ay nagpapakita ng pambihirang resulta, ngunit may isang bagay pa ring hindi malampasan ni Paolo. Ang pumasok sa operating room. Perpekto niyang nagagawa ang lahat ng procedure sa ER, ngunit ang pagsama sa pasyente papasok sa OR ay kinatatakutan pa rin niya. Ang alaala ng araw na iyon, ang alaala ng operating room kung saan nawala ang kanyang minamahal ay sariwa pa rin. Martes ng hapon, isang malubhang kaso ang dumating. Isang biktima ng aksidente sa motorsiklo na may penetrating abdominal injury. Dahil sa matinding pagdurugo, kailangan ng agarang operasyon. Perpektong natapos ni Paolo ang paunang lunas, ngunit ang surgical team ay matatagalan pa raw sa paghahanda. Dr. Santos, maaari ka bang sumama sa amin sa OR para tumulong? Pakiusap ng hepe ng surgery. Isa itong pagkilala sa kanyang galing. Ngunit sa isang iglap, namutla ang mukha ni Paolo.
Ang salitang operating room pa lang ay nagpapakabog na sa kanyang dibdib at nagpapanginig sa kanyang mga kamay. Ang alaala ng araw na iyon ay bumalik na, parang isang flash. Ang tunog ng pagsabog, ang gumuguhong kisame, at ang imahe ng kanyang fiancé na hindi niya nailigtas. Kailangan ko pa pong tingnan ang ibang pasyente sa ER, pautal na tanggi ni Paulo. Nagtaka ang hepe ng surgery. Sa galing niyang iyon, malaking tulong sana siya sa OR. Bakit siya tumanggi? Napansin ni Jessica ang pagbabago kay Paulo. Sa kakaibang kilos nito, naramdaman niyang may malalim itong trauma. Ang pasyente ay inoperahan ng surgical team at mabuti na lang naging matagumpay. Ngunit si Paulo ay malungkot buong araw. Nahihiya siyang hindi pa rin niya tuluyang nalalampasan ang kanyang nakaraan. Pagkatapos ng shift, mag-isang umakyat si Paulo sa rooftop. Naging kanlungan na niya ang lugar na ito. Habang nakatingin sa langit, napabuntong hininga siya. Takot pa rin ako. Bigla, may narinig siyang mga yabag sa likuran. Si Jessica. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Paulo, kaya sinundan niya ito. Paulo, okay ka lang? Lumingon si Paulo. Ang nag-aalalang mukha ni Jessica ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanya. Kanina, nang mabanggit ang OR, biglang nagbago ang mukha mo. May problema ba? Nag-alinlangan si Paulo, ngunit naisip niyang maiintindihan ni Jessica ang kanyang pinagdadaanan. Takot pa rin po ako sa operating room. Doon po siya namatay. Tahimik na umupo si Jessica sa tabi ni Paulo. Ikwento mo sa akin, masyadong mabigat yan para solohin mo. Nagsimulang mamuo ang luha sa mata ni Paulo. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang alaala ng araw na iyon. Isang ordinaryong araw lang po iyon. Nagtatrabaho kami sa isang pansamantalang ospital sa isang maliit na nayon sa Syria. Nasa OR po siya, inooperahan ng isang batang pasyente. Ako naman, nasa ER, tinitingnan ang mga bagong dating. Nagsimulang manginig ang boses ni Paulo. Biglang nagsimula ang pambobomba. Noong una, malayo lang ang tunog pero palapit ng palapit at ang huling bomba tumama mismo sa ospital namin. Pinigil ni Jessica ang kanyang hininga. Nasa ER po ako kaya maswerte akong nakaligtas. Pero ang OR, gumuho po ang kisame. Pagdating ko, siya, wala na. Hindi na naituloy ni Paulo ang sasabihin. Napakasakit. Hanggang sa huli, pinoprotektahan niya yung batang pasyente. Ginamit niya ang sarili niyang katawan para takpan ang bata. Nailigtas yung bata, pero siya. Tumulo na rin ang luha sa mga mata ni Jessica. Ramdam na ramdam niya ang sakit ni Paulo. Mula noon, sa tuwing papasok ako sa OR, bumabalik ang lahat, ang tunog ng gumuguhong kisame. Ang huling imahe niya, lahat sariwa pa rin. Kinuyom ni Paulo ang kanyang kamao, kaya ako pumunta sa Amerika. Akala ko, kapag nasa bagong lugar, magiging okay na ako. Pero hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang mga tuhod ko sa tuwing papasok ako sa OR. Hinawakan ni Jessica ang kamay ni Paulo. Paulo, siguro napakahirap dalhin ang ganyang trauma ng mag-isa. May huling habilin po siya sa akin. Huwag mong sukuan ang pagiging doktor. Magligtas ka pa ng mas maraming tao. Kaya po ako nagtitiis. Pero sa oras ng pangangailangan, hindi ko man lang kayang pumasok sa OR. Wala pa rin po akong kwenta. Tinitigan ni Jessica si Paulo. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagsisikap niyang maging doktor, muli ay lalong kahanga-hanga. Paulo, matatag ka na. At sigurado akong proud na proud siya sa'yo. Talaga po? Oo naman. Tingnan mo ang mga pasyenteng iniligtas mo dito sa ER. Si Lola Flora, yung inatake sa puso, yung buntis, lahat sila. Kung wala ka, baka wala na sila ngayon. Tinutupad mo ang huling habilin niya. Nagliligtas ka ng maraming tao. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Paulo. Ang mga salita ni Jessica ay naging isang malaking aliw. Biglang tumunog ang pager ni Paulo. Isang emergency, isang malaking sunog at maraming pasyente ang paparating. Nagmamadali silang bumaba sa ER. Ilang biktima ng sunog na ang dumating at mukhang malubha ang sitwasyon. Isa sa kanila ay may matinding paso at kailangan ng agarang operasyon. Ngunit may problema. Ang surgeon on duty ay nasa gitna ng isa pang emergency surgery at hindi agad makakapunta. Bawat segundong lumilipas, lalong nanganganib ang buhay ng pasyente. Dr. Santos, kayo na po ang gumawa, mungkahi ng isang nurse.
Alam ng lahat ang galing ni Paolo, ngunit kailangan itong gawin sa operating room. Muling namutla ang mukha ni Paolo. Alam niyang kailangan niyang kumilos, ngunit bumalik na naman ang takot. Tinitigan siya ni Jessica. Nababasa niya ang laban sa loob nito. Paolo, kaya mo yan. Sasamahan kita. Tumingin si Paolo kay Jessica. Nakita niya sa mga mata nito ang tiwala at suporta. Pero, paano kung sa gitna ng operasyon? Okay lang, andito ako sa tabi mo at sigurado akong kasama mo rin siya. Sa mga salita ni Jessica, unti-unting nagkaroon ng lakas ng loob si Paolo. Buhay ng pasyente ang nakataya. Ito ang gustong mangyari ng kanyang fiancé. Sige po, susubukan ko. Nang magdesisyon si Paolo, ngumiti si Jessica. Tara na, sabay tayo. Habang naglalakad sa pasilyo papuntang OR, unti-unting bumibigat ang mga paa ni Paolo. Habang papalapit sa pinto ng OR, lalong nagiging malinaw ang mga alaala. Ngunit dahil kasama niya si Jessica, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa harap ng pinto ng OR, sandaling huminto si Paolo. Nanginginig ang kanyang mga kamay at bumibilis ang kanyang paghinga. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Jessica. Huminga ng malalim si Paolo. Kinuha niya ang litrato ng kanyang fiancé mula sa bulsa. Pasensya na, mahal. Sandali na lang. Ngayon, susubukan ko na talaga. Ibinalik niya ang litrato sa bulsa at binuksan ang pinto ng operating room. Magagawa kaya ni Paolo na malampasan ang kanyang trauma at maging matagumpay sa operasyon? Sa pagbukas ng pinto ng operating room, kinilabutan si Paolo. Ang puting ilaw, ang pasyenteng nakahiga sa mesa, ang tunog ng mga medical equipment lahat ay nagpabalik sa alaala ng araw na iyon. Halos kapareho ng OR sa Syria. Nang hina ang mga tuhod ni Paolo, sumikip ang kanyang dibdib at naging mababaw ang kanyang paghinga. Sa kanyang isip, naririnig niya ang mga pagsabog at nakikita niya ang gumuguhong kisame. Paolo, okay ka lang? Agad na hinawakan ni Jessica ang kanyang braso. Umiling si Paolo. Hindi ko yata kaya. Pasensya na. Sa sandaling iyon, isang nurse ang sumigaw. Bumabagsak ang presyon ng pasyente. Kailangan na nating mag-opera. Tinitigan ni Paolo ang pasyente. Isang 40 taong gulang na lalaki na may malubhang paso, walang malay, at nasa bingit ng kamatayan. Alam niyang naghihintay ang pamilya nito sa labas. Kailangan kong gawin to, nanginginig na sabi ni Paolo. Ngunit nang susuutin na niya ang surgical gown, muling bumalik ang mga alaala. Ang surgical gown ng kanyang fiancé na puno ng dugo at ang malamig na pakiramdam ng kamay nito. Muntik nang mapaupo si Paolo, ngunit inalalayan siya ni Jessica. Paolo, tingnan mo ako, wala ka sa Syria, ligtas dito, at andito ako. Ang boses ni Jessica ay unti-unting nagpakalma sa kanya. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Tinitigan siya ni Jessica sa mata. Hindi ba't sinabi niya sa'yo, magligtas ka ng pasyente? Dahil yan ang pagiging doktor, tumango si Paolo. Tama si Jessica. Palaging inuuna ng kanyang fiancé ang mga pasyente. Kaya mo yan, Paolo. Matatag ka na. Huminga ulit ng malalim si Paolo. Sinimulan niyang isuot ang surgical gown. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit unti-unti nang kumakalma ang kanyang puso. Nagsimula ang operasyon. Noong una, mas maingat ang mga kilos ni Paolo kaysa karaniwan. Bahagyang nanginginig ang kamay niyang may hawak na scalpel at hindi pa buo ang kanyang konsentrasyon. Nasa tabi niya si Jessica, patuloy siyang pinapalakas ang loob at tinutulungan. Simulan natin sa pagtanggal ng mga nasunog na tissue, sabi ni Paolo, ngunit mas malala pala ang paso kaysa inaasahan. Hindi lang balat, kundi pati muscle ay nasira. Nangangailangan ito ng mas maselang operasyon at mas mahabang oras. Habang tumatagal ang operasyon, unti-unting bumabalik ang dating galing ni Paolo. Ang mga kaalamang natutunan niya sa Doctors Without Borders ay isa-isang bumabalik at ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng maging stable. Simulan natin ang vascular repair, sabi ni Paolo, at bumalik na ang kumpiyansa sa kanyang boses. Naantig si Jessica habang pinapanood ang pagbabago ni Paolo. Kitang-kita niya kung paano unti-unting nalalampasan ni Paolo ang kanyang trauma. Sa kalagitnaan ng operasyon, isang hindi inaasahang problema ang lumitaw. Biglang bumagsak ang presyon ng pasyente at nag-cardiac arrest.
Napuno ng tensyon ang OR. Start compressions, agad na tugon ni Paulo. Ngunit sa sandaling iyon, muling bumalik ang alaala ng araw na iyon. Ganoon din ang nangyari sa kanyang fiancé, at ang pakiramdam ng pagiging inutil ay muling bumalot sa kanya. Muling nanginig ang mga kamay ni Paulo. Habang nag-CPR, nawawala ang kanyang focus. Paulo, focus, sigaw ni Jessica. Ngunit nalilito si Paulo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang mukha ng pasyente ay nagiging mukha ng kanyang fiancé. Ang ilaw sa OR ay parang mga pagsabog. Hindi ako pwedeng mawalan ulit, bulong ni Paulo. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Jessica ang balikat ni Paulo at inalog ito. Paulo, gumising ka. Itong pasyenteng ito, kaya mong iligtas. Ang sigaw ni Jessica ang nagpabalik kay Paulo sa realidad. Muli niyang naalala kung nasaan siya at kung ano ang dapat niyang gawin. Muli siyang nag-focus sa CPR. Ngayon, wala nang pag-aalinlangan, perpekto ang kanyang ritmo. Lumabas ang kanyang karanasan at galing. Pagkalipas ng 3 minuto, muling tumibok ang puso ng pasyente. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng lahat. Stable na ang BP, sigaw ng nurse. Sandaling huminto si Paulo at huminga ng malalim. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya at higit sa lahat, napagtanto niyang hindi na siya binalot ng alaala ng nakaraan. Nang ipagpatuloy ang operasyon, si Paulo ay ganap ng nagbago. Hindi na siya alipin ng nakaraan, nakapokus na lamang siya sa pasyente. Ang kanyang mga kamay ay tumpak at ang kanyang mga desisyon ay mabilis. Ihanda ang skin graft. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga utos. Si Jessica naman ay perpektong umaalalay. Ang kanilang teamwork ay perpekto. Nang matapos ang 4 na oras na operasyon, naramdaman ni Paulo na tuluyan na niyang nalampasan ang kanyang nakaraan. Hindi na nakakatakot ang OR at ang alaala ng kanyang fiancé ay hindi na sakit kundi isang mainit na alaala na lamang sa kanyang puso. Tapos na ang operasyon, sabi ni Paulo, habang tinatahi ang huling sugat. Sa labas ng OR, umiiyak na sumalubong sa kanya ang pamilya ng pasyente. Doc, maraming salamat po. Iniligtas niyo po ang tatay namin. Namuurin ang luha sa mata ni Paulo. Ito ang dahilan kung bakit siya bumalik sa pagiging doktor. Paglabas nila ng OR, sinabi ni Jessica, ang galing mo, ibang-iba ka na. Tumango si Paulo. Opo, ngayon, tuluyan ko na itong nalampasan, siguradong masaya na siya. Nang gabing iyon, huling umakyat si Paulo sa rooftop, ngunit hindi na siya nag-iisa. Kasama niya sina Jessica, Michael, Emily, at marami pang kasamahan. Paulo, congratulations. Lahat sila ay masaya para sa kanya. Huling kinuha ni Paulo ang litrato ng kanyang fiancé. Sa larawan, nakangiti pa rin ito ng napakatamis. Salamat, mahal. Dahil sa'yo, nakapagsimula ulit ako. Ngayon, marami na talaga akong maililigtas na tao. Humihip ang hangin at marahang ginulo ang litrato na parabang sumasagot ito. Niyakap ni Paulo ang litrato sa kanyang dibdib at ngumiti kasama ang kanyang mga kasamahan. Ngayon, mayroon na siyang bagong pamilya at bagong pangarap. 3 buwan ang lumipas, sabay na nagpasa ng aplikasyon sina Paulo at Jessica sa Doctors Without Borders. Nagpasya si Jessica na iwanan ang lahat para maging isang tunay na doktor tulad ni Paulo. Sigurado ka bang sasama ka? Tanong ni Paulo. Oo naman, gusto kong isabuhay ang mga natutunan ko sa iyo, nakangiting sagot ni Jessica. Noong una, pinigilan sila ni Dr. Thompson, ngunit sa huli, nirespeto niya ang kanilang desisyon. Proud na proud ako sa inyo. Dahil sa mga doktor na tulad ninyo, may pag-asa. Sa huling araw ni Paulo, lahat ng empleyado sa ER ay naghatid sa kanya. Ang ipinakita niya roon ay nagbigay ng malalim na inspirasyon sa lahat. Bumalik ka dito kahit kailan, Paulo, umiiyak na sabi ni Emily. Habang papalayo, lumingon si Paulo sa ospital. Dito, siya ay muling isinilang at nagsimula bilang isang tunay na doktor at higit sa lahat, natupad niya ang huling habilin ng kanyang minamahal. Magliligtas pa ako ng mas maraming tao, bulong ni Paulo habang nakatingin sa langit. Ang sinag ng araw na sumisilip sa mga ulap ay parang ngiti ng kanyang fiancé. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang maliit na nayon sa Africa, magkasamang ginagamot ni Paulo at Jessica ang mga pasyente. Isinasabuhay ni Jessica ang kanyang natutunan mula kay Paulo
At si Paulo naman ay hindi na alipin ng nakaraan. Isang gabi, habang nagmamasid si Paulo sa mga bituin, lumapit si Jessica. "Hindi ka nagsisisi?" tanong niya. Ngumiti si Paulo. "Hindi. Ito ang dapat kong gawin at sigurado akong proud siya." Biglang dumating ang balita ng isang emergency. Mabilis silang tumayo at sumalubong sa pasyente. Ang mga hakbang ni Paulo ay puno ng kumpiyansa. Wala nang takot. "Sige, subukan mo akong paligayahin. Baka payagan pa kitang buntisin ako." Ang nakakainsultong salitang iyon ni Jessica ay mayroon ng ibang kahulugan ngayon. Bilang isang tunay na doktor, si Paulo ay tunay na nagligtas ng hindi mabilang na buhay at sa proseso, natagpuan niya ang tunay na pag-ibig at pagkakaibigan. Ang kuwentong nagsimula sa diskriminasyon ay naging isang mensahe ng pag-asa at katapangan. Isang aral na huwag husgahan ang isang tao batay sa panlabas na anyo, at isang nakakaantig na salaysay na kahit ang isang sugatang puso ay maaaring bumangon muli. Nagtapos man ang kwento ni Paulo dito, ang kanyang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Matapos malampasan ang sakit, siya ngayon ay nagbibigay inspirasyon sa mas maraming tao, at sa kanyang puso, laging nabubuhay ang huling habilin ng kanyang minamahal. Huwag mong sukuan ang pagiging doktor. Magligtas ka pa ng mas maraming tao. At ang pangakong iyon, tinutupad at patuloy niyang tutuparin. Pagtatapos, maraming salamat sa panonood ng mahabang video na ito. Mag-subscribe at i-on ang notifications para maging una sa mga kwento ng mga pambihirang doktor araw-araw. Salamat at magkaroon ng isang magandang araw.